Gabi ng ika-20 ng Enero, taong 1872, naganap ang pag-aalsang gumambala na nagsimula ang sariling kwento ng ating bansa. Gobernador General Izquierdo, hay un levantamiento en el arsenal de Cavite. ¡Envía soldados en el arsenal! ¡Ahora mismo! ¿Qué estás esperando? ¡Vías locatamiento! Nadawit sa nangyari at inakusahang utak ng pag-aalsa sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Sila ay kinasuhan ng sedisyon at pagtataksil at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garota. Wala tayong kasalanan, Padre Gomez. Bakit nila ginagawa sa atin ito? Sa atin ang katotohanan. Wala kang dapat ikatakot, Padre Zamora. Padre Gomez, ¿alguna confesión? Ang ating patutungo ay isang lugar kung saan hindi kikilos ang mga daon hanggat walang kumpas ng kamay ng mahal nating Panginoong Diyos. ¡Verdugo! Padre Zamora, unas últimas palabras. ¿Nada? ¡Anda! Padre Burgos, Rodrigo Fraile. Anong krimen ang nagawa ko? Wala na dapat sa ganung kamatayan! Wala na ba talagang ustis sa mundo ito? Pero naik kami dito! Linggon, dito! Padre Burgos, incluso Cristo era inocente.
Buen dia, hermano. Ako raw ay nais mong makausap. Ako ay may importanteng bagay na nais patid sa'yo. Ano yun, Manong? Tila ako'y lubos na kinakabahan sa iyong ituturan. Ikaw ba'y magpapakasal na? O di kaya ikaw ay nakabuntis ng isang binibini? Nako, huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin. Tama na yung mga biro. Napaisip ko na hindi lang ang Europa ang tamang pintuan para sa iyong mga pangarap. Anong ibig mo ipaiwatig? Tila ako'y nagugulunihanan. Naisip ko na at inilaan ko ng ilang yaman ko rito. Nais ko nga po magsuporta sa iyong paglalakbay patungo sa mas malalim na edukasyon. Pasyano, sandali lamang. Pabigla-bigla naman yata ang iyong desisyon. Paano si Leonor? Si Inay? Ang sakahan? Paano ang buhay na aking kinagisnan? Hindi ko kakayaning sikmurain. Ang konsensyang babalot sa aking damdamin, dulot ng pagisan sa ating bayan. Sa gitna ng kasalukuyang masalimuot itong sitwasyon, Pasyano. Alam ko ang iyong nararamdaman. Huwag kang mag-alala. Akong bahala kay Inay at sa ating sakahan. Noong ng Mayo, ay tuloy na ang isang visa ng ating bansa upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa bansang Europa. Ma'am, yes, excuse me po, I'm just curious po kung paano po ba nakulong si Rizal? So that's actually a really nice question, Phil. Hayaan niyo ipagpatuloy ko ang istorya. Mula sa aking paglalakbay sa Europa, doon ko nagpuunayan na hindi sa labas ng Pilipinas ang tunay na laban na dapat nating pagtuunan. Pagkos, dito mismo sa loob ng ating bayan. Panahon na para magkaisa tayo mga Pilipino at buhay ang damdamin ng nasyonalismo ng bawat isa. Ating sisimulan ang paniningil at tutubusan sa lahat ng panlulupig. Andres Bonifacio, Kamusta, Andres? mabuting. Lumakit lang ako sa inyo para sabihin na tumatak sa aking mga isipan ng iyong mga akla at nalabas ako na makakit sa oras pangyayari sa mga kabanatan ng Republic. Maraming salamat, Andres. Rizal, nakita ang mga yan sa iyong maleta. Hindi ko alam kung paano napunta sa akin ng mga yan. Marahil ay may nagplano upang ilagay yan sa aking maleta. Kung ganun, Dr. Rizal, kanino ang mga unang panig na nasa iyong maleta? Kay Lucia. Kay Lucia. Kay Lucia, iyong kapatid. Iwasan dyan dito, Dr. Rizal. Tuloy mo na yung sarili. Aresta. Sandali lamang, hindi ko alam kung paano napunta sa akin ng mga yan. Wala akong kasalanan, Gobernador General. Hindi ko alam kung sino naglagay ng mga yan sa aking maleta. Pakinggan po ninyo ako. Guardia! Wala akong kasalanan, Gobernador General. Hindi ko alam kung sino naglagay ng mga yan sa aking maleta. Wala akong kasalanan. Sandali lang! Wala akong kasalanan dyan! Sandali! Tignan mo nga naman. Nahuli na ang bubuit. Ganyan talaga ang kapalaran ng mga Indyong lumalapastangan sa anak ng Diyos. Katulad ko. Hayop ka. Alam ko na ikaw may kagagawa ng lahat ng to. Oh, nagbibintang ka pa ng isang alagad ng simbahan? Kaya nararapat sa'yo ang mabulok sa kalaboso. Mabubulok ka sa kalaboso katulad ng iyong ina. Yung idadamay dito ang aking ina. Sobrang na ang kalapastanganan niyo sa amin. Yung karapatan niyo. Yung karapatan niyo pasakitan ng aking pamilya. Patapon ang aking mga kamag-anak. Kami ng aming mga lupa, pamigay sa iba. Yung karapatan nyo, nasunugin ang aming tahanan. Pati na ang mga kababayan kong sasaka. Ayok! Pinapangako ko sa inyo, balang araw, hindi na natin kailangan pa lumuhod sa mga Espanyol. Kayong lahat, maging ang mga anak ninyo, maging ang pamilya ninyo,
magiging malaya. Ladislaw? Masamang balita, Andres. Napag-alaman na ng mga Kastila ang La Liga. Dinakip si Rizal. Hindi naman pwedeng itigil na lang natin ang ating mga nasimulan. Kailangan na nating lumaban para makalaya na tayo sa mga Espanyol. Tama. Kailangan nating patunayan na kaya nating lumaban. Ang kailangan natin ay magbuo ng isang bagong samahan na magbubuklod sa buong taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagumpay ang mapayapang pakikipaglaban sa kalayaan ni Dr. Jose Rizal. Kung nais natin ang tunay na kalayaan, wala nang ibang paraan kundi ang himagsikan. The Liga Filipina is a good name sana, right? But ano kaya bagong pangalan ng grupo nila, Bonifacio? Kasama ka bang pumasok sa pagkamason? Oo. Hindi ba ang mga mason hindi naniniwala sa Diyos? Gawa-gawa lamang yan ng mga praile. Pero ang katotohanan, kami mga mason, una sa lahat ang Diyos. Isa pa, dito, malaya kitang nakakausap. Padre, maamo po kayo. Hindi na po alam po ng malaria ang anak ko. Kung maaari po sana na may bigay po sa amin ang aming sahod. 3 buwan na po kami hindi sumasahod. Kailangan din po namin mabuhay ng pamilya. Awa? Hindi yung karapat dapat bigyan ng awa! Tapos na po ang pagmamalupit sa amin. Anong klase pangano na meron kayo? Wala halagang buhay namin sa inyo! Sino ka para amuin ng pamamalakad ko? Sabi ko hindi! Hindi pwede! Awa niyo na po. May sakit po ang anak ko. Tide ka Laras! Ikulo mo, demonyong ito! Kayo ang demonyo! Magnanakaw! Magkagasa! Mamatay tao! Ayaw ninyo na matulad sa demonyong ito. Matuto kayong sumunod sa mga utos ko. Maging aral ito sa inyo. Thank you.
Kaya mo na sikmura ang mga pinanggagawa ng mga priding iyon. Bakit wala tayong ginagawa? Hindi yun ang tamang lugar, Oriang. Saan? Kung hindi yun yung tamang lugar, saan? Kailan tayo lalaban? Pinapatay na ang mga kapwa natin kung saan-saan lang, Andres. Oriang. May malaking plano at pagkilos na magaganap. Nagtatag kami ng isang samahan na lalaban sa mga Espanyol. Kilusan? Oo, Oriang. Kilusan na pipigil sa kalupitan ng mga Kastila. Sama ako. Hindi maaari. Bakit? Dahil ba ako isang babae? Kaya kong lumaban. Kaya kong makipagsabayan. Hindi ako papayag, Oriang. Minsan ako nawalan ng babaeng minamahal. At wala akong nagawa upang iligtas siya. Hindi ako papayag na mangyari ulit iyon. Hindi sa pagkakataong ito. Kung ako kay Bonifacio, susukuan ko na lang rin si Gregoria. Dahil sino ba naman gusto yung biyenan mo, laging galit sa'yo? Laging magulo ang binan yan, eh. Uri ka, girl. Ano mo? Apaka-chusing. Wala, hindi pa ako tapos. Apaka-chusing na, no? Ng papa niya. Kung papa ko yan. Ano mo si Andres? Super pogi ka machinito. Big boy. Brave pa. Kung papa ko yan, ring the bells agad. Kasal agad yan. At anong pakay mo rito? Ginoong Nicolas, iniibig ko ho ang anak ninyo. Nais ko sanang hingi ng kamay ni Oriang. Sana ho'y payagan niyo kami. Hindi ko kayo mapapayagan. Hindi ko kayang ipagkatiwala ang sarili kong anak sa katulad mong mason. Sang erehe. Ipagpaumanin ho ninyo, Ginoong Nicolas, ngunit maliw ang pagkakakilala ninyo sa akin. Pagpaumanhin mo rin. Ngunit hindi mo na siya muling makikita dahil wala na siya rito. Sandali lamang ho, Ginoong Nicolas. Wala na ho ako mahihiling sa aking buhay kundi si Oriang lamang. Malinis ho ang pakay ko sa kanya. Handa ho akong ibigay sa kanya lahat, maging ang buhay ko man. Kung nanaisin niyo po na ako'y lumayo, gagawin ko ho, lalayo ho ako. Pero sana naman ho, huwag niyo naman pong pahirapan si Oriang. Maawa ho kayo sa kanya. Wala ho siyang kasalanan. Mabuhay ka, Lakambini. Ngayong kasapi ka na ng katipunan, maging isa kang kandila na magbibigay liwanag sa pagkakaisa ng marami pang mamamayan para sa karangalan, katarungan at kalayaan. Supremo! Mga kasamahan, kailan natin balak gawin ang pag-aalsa? Hindi natin pwedeng simulan ng pag-aalsa nang wala tayong sapat na preparasyon at paghahanda. Malulupig lamang tayo ng mga persa na sundalong Kastila. Ngunit kailangan natin gawin ang pag-aarsang ito. Alam na ng mga Kastila ang ating aktibidad na ginagawa. Tama! Hindi naman maaaring makulong tayo o mamatay nang wala tayong ginagawa! Supremo, huwag tayong padalos-dalos. Di pa ito ang tamang panahon. Di pa tayo handa. Hindi maaari. Napakarami na naging biktima ng mga Kastila. At mas marami pang mamamatay kung hindi natin pipigilan ang kanilang mga pangapi. Kaya sa labanang ito, isusuong natin ang ating mga buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan natin ang revolusyon. Mga katipunero, ilabas ninyo ang mga sedula ninyo. Pagmasdan ninyo ang munting papel na umalipin sa ating lahat. Katipunan, panahon na upang ating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man ang ating sandata, mas malakas man ang baril at kanyo ng mga Kastila, lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalupig dahil tayo ang magtatagumpay. Tayo ang magwawagi. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamayari ng lupang ito.
Sa atin! Ang lupang ito! Punitin ang mga sedula ninyo! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Buhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Para sa bayan! Coach Rizal, hindi ba tayo rin ninanais na kayo mo pag isang dibdib? Talaga bang kakayaning sigmurain ang iyong konsensya, Rizal? Lisanin mo ang iyong minamahal sa lupang ito. Pasan-pasan niya ang panghusga na dulot ng isang pagmamahal sa isang mason. Nangangamba kami para sa iyong kaluluwa, Rizal. Tanggapin mo ang magandang balita ng kaligtasan. Kay mayroon pang nalalabing oras para sa pagsisisi. At isalba ang iyong sarili mula sa kaparusahan. Ito ba'y kasalanang maituturing? Bawiin ang kakapatang inagaw sa aking mga kababayan? Ang mga pag-aalsa ay aming tinig. Tibay na pahayag sa mga mananakaw na ang lupain ito ay hindi habang buhay mananatiling parte ng kanilang proteksyon ng mga teritoryo. Pagamat, ang aming bansa ay bata pa. Dalas pada-pada pa. At marami pang kailangang matutunan. Meron itong tibay na pangarap at ambisyon. Ambisyong magtaas noo, tumayo sa sariling mga paa, maging isang maunlad na lipunan at higit sa lahat, makamit ang matagal na nitong inaasam na kalayaan. Quizás mis esfuerzos no fueron suficientes. Josephine, my love, your presence is lighting this darkness. Say, they say, My dear, let the weight of this world rest outside this world for a moment. Tonight, let us not dwell on inevitable. Instead, step over dreams, our love, and the future that we wished for. kasi I thought of a future without you. You know, my love, but our love is a flame that can withstand strongest winds. It will endure, burning brightly even in the darkness. Come here, I've written something for you. This is not just a poem, it is a piece of my heart. Kasi your words are like a balm into my soul. As long as you carry them, part of me will always be with you. Our love transcends this prison, Josephine. It is eternal. I wish we had more time. Time has never defined us. Our love is beyond these constraints of this world. Josephine, my love, remember me not with sorrow, but with the passion and ideals I've tried to instill in our hearts. Remember me not as a martyr, but as a man who loved you with all of his heart.
You are a hero, Hassan. Not just in my eyes, but in the eyes of the nation that is yearning for liberty. No, wait. Just a minute. I'm begging. Tapos na oras. Josephine, my love, I go willingly for the path I tread is not one of despair, but of hope. My execution may be the spark that ignites the flame of freedom in the hearts of our people. If my sacrifice brings even a flicker of change, then it is a sacrifice worth making. And if my sacrifice can pave the way, then I embrace it with pride. In moonlit nights, my heart aglow. A love untold, yet it does show. Josephine in shadows near, your presence soothing, calm, sincere. Through ink-stained quill, my feelings spill. A love profound, a fervent thrill. In verses danced, emotions penned. Our tale begins, no certain end. Across the waves, fate played its hand, yet love endured, like grains of sand. Josephine, my light, my guide. In you, my heart finds joy beside. In prison's walls, though shadows fall, our love persists, a steadfast call. Through letters traced with tender care, my love for you, beyond compare. As heroes rise and fall, my dear, our love transcends sincere, austere. In history's tale, our chapters spun, a love that shines like the morning sun. Bunso Madumes! Fuego! Sapagkat hindi rito nagtatapos ang kabanata. Sa muling paghilom ng tumanang nasadlak sa dusa, sa muling pagsibol ng bagong henerasyon, ay muling mauungkat ang kasaysayan. Sa pagkakataong yun, nawa ang pagdanak ng dugo ay magtutubos ng katarungan. At ang aking salita't hiningan naway, hindi sa hangin lamang maikukubli. Hangin lamang maikukubli.